Sa nagdaang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilang mga katiwalian sa mga pampublikong proyekto ang pinuna ng Pangulo sa kanyang naging talumpati sa Batasang Pambansa nitong July 28. Bunsod nito, ilang anti-corruption advocates at analyst naman ang naglantad sa press conference nitong Sabado sa Quezon City ng mga anomalya sa gobyerno, partikular sa mga proyekto at programang kasama sa National Expenditures Program, Foreign Assisted Projects, maging sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Kabilang sa mga anomalyang ito ang automatic allocation na may mga special law, mga bagong allocation program at hindi nakaprogramang alokasyon ng mga segment ng GAA. Kinuwestiyon naman ni Attorney Jimmy Bondoc ang kapalpakan ng nagdaang budget na kanyang sinabihang bad budget. Habang sinabi naman ni Jigs Magpantay ng Citizens Crime Watch, nakatiwalian ang pinakamalaking problema ng bansa. Aniya, sana ay itinuro ng Pangulo ang mga mambabatas ng kanyang sabihin ang mga katagang mahiya naman kayo. Ang pinaka-problema po natin actually yung bansa ay yung korupsyon. Sino bang dapat managot? Ang problema, nung sabihin ni Pang PBM na mahiya naman kayo, abay ang dami nagtatanong sa akin, bakit tayo mahihiya? Kasi dapat nung sinabi ni Pangulo yan, itinuro niya yung nasa harap niya, mahiya naman kayo. Dapat ganun eh. Bukod dito, binigyang diin din ni Magpantay na hindi dapat lahat isisi sa Department of Public Works and Highways ang mga palpak na proyekto dahil sila ay mga tagapagpatupad lamang. Anya, karamihan sa mga opisyal ng DPWH ay non-executive service eligible at mga inirekomenda lamang ng mga politiko para madali silang madiktahan. Kaya naman dapat anya na maitama ito ng Civil Service Commission. Samantala, sa isang media forum ni Senator Amy Marcos sa Senado nitong kamakailan, kanyang inaasahan ang puspusan na pag-aaral para sa panukalang budget sa susunod na taon. Umaasa siya na sana ay magkaroon na ng transparency at accountability sa simula pa lamang ng budget deliberation, kung saan isa sa kanyang mungkahing paraan ay digitalisasyon ng lahat ng proseso. Partikular anya na dapat na maisa publiko o magkaroon ng live stream ay ang bicameral meeting para maiwasan na rin anya ang pag-iba ng resulta mula sa napagkasunduan sa mga hearing. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network.